Buksan niyo po ang inyong pong mga Bibles sa Psalm 119. Every Wednesday night, pinag-aaralan po natin ang Psalm 119. And we know na ito po ay patungkol sa relasyon ng psalmist sa salita ng Panginoon. Alam natin na ito ay nakafocus kung paano binibigyan ng importansya ni David o ng psalmist ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay. And we can learn a lot of things in Psalm 119, paano tayo dapat merong relasyon sa salita ng Panginoon. Pero sa pag-aaral po natin ng Psalm 119, not only tinitingnan natin yung relasyon ng psalmist sa Word of God, tinitingnan din po natin yung panalangin ng psalmist na according sa salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa stanza 17 at 18, which is Pe and Shadi, is verse 129 hanggang 144. Pinapag-aaralan po natin tonight ang stanza Pe and Shadi. At titingnan natin ano yung mga bagay na pinakita dito ng Panginoon patungkol sa psalmist at sa kanyang pananalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa hapong po ito na meron po muli kami pagkakataon na makapag-aral po ng inyong pong salita. We're praying naman na pagpalain niyo po ang aming pagtitipon, tulungan niyo po kami na maunawaan po ang bawat kahulugan ng Psalm 119 upang kami Panginoon ay lumago sa aming pong prayer life at sa Word of God. Tulungan niyo kami, pangunahan sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Now, verse 129 hanggang 144, ito po ay naglalaman ng stanza Pe at stanza Shadi, na alam natin po, ito pong Psalm 119, ito po ay naglalaman ng 22 stanzas. And bawat letra po ng alphabet or ng Hebrew alphabet ay corresponding po sa bawat stanza. At tayo po ay nasa letter Pe and letter Shadi. Now, ito pong dalawang stanza na ito, doon po sa study notes ninyo, meron po kayong 5 verses na makikita na naglalaman po ng mga panalangin. Verse 132, 133, 134, 135, and 144. Yun po yung mga verses in this two stanza na naglalaman ng mga panalangin. At titingnan po natin ang bawat isa po na yan later on. Now, verse 129 hanggang verse 136, ito pong stanza na ito po yung naglalaman ng longing of the psalmist longing or long, ibig sabihin yung pagnanasa, paghahangad ng psalmist sa mga kautusan ng ating Panginoon. Makikita natin yan. At ito din pong stanza nito, stanza Pe, naglalaman din po ito ng series of prayers habang ang psalmist ay merong pagnanasa sa salita ng Panginoon. Binigyan niya tayo dito ng mga 4 na panalangin na nabanggit niya as he longed for the Word of God, he cast ng mga prayers sa Panginoon. At yun titingnan natin. In verse 129, Psalm 119, verse 129, Pe, thy testimonies are wonderful, therefore that my soul keep them. So ito po'y conversation or panalangin ng psalmist sa Panginoon. Paano natin nalaman? Because of the pronoun thy, that refers to Jehovah God. Sabi dito, thy testimony, ang iyong mga kautusan or witness. The word testimonies means witnesses. It's a term na ginamit ng psalmist in Psalm 119 referring sa salita ng Panginoon. Ang sabi dito ng psalmist, thy testimonies are wonderful. Now, the word wonderful means marvelous. Ang salita ng Panginoon ay meron siyang, according sa psalmist, meron siyang katangian na kamangha-mangha. Now, ang tanong, tayo bang mga mananampalataya, naranasan niyo na ba na kapag binasa niyo ang salita ng Panginoon? Yes, in some people, boring ang salita ng Panginoon. Yes, tunay na gano'n ang kalalagayan. Especially kung ang isang tao ay unregenerated, hindi siya ligtas. Kung ang isang Kristiyano ay carnal, na hindi lumalakad according sa lakad ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Ang salita ng Panginoon ay boring. And that's the reason maraming tao na walang interes sa salita ng Panginoon. Pero dito yung psalmist, ipinakita niya na wait, ang kautusan ng Panginoon ay hindi siya boring, katulad ng ginagawa ng iba. Makikita nga natin dito later on kung paano tinatrato ng ibang tao ang salita ng Panginoon. Pero sa psalmist, para sa kanya,
Ang salita ng Panginoon, ang mga kautusan ng Panginoon, ang testimonies ng Panginoon ay kamangha-mangha. Now, ang tanong, Christian, dumating ka na ba sa punto na habang binabasa mo o inaaral mo ang salita ng Panginoon, makikita mo na ang Word of God ay kamangha-mangha? Marami pong pagkakataon kapag nag-aaral po kayo ng salita ng Panginoon at nakikita nyo ang kahulugan ng salita ng Panginoon, doon nyo masasabi na kamangha-mangha ang salita ng Panginoon. So dito sinabi ng psalmist, sa bahagi ng kanyang pagnanasa, binigay niya ng description ang salita ng Panginoon as wonderful. Therefore, because the testimony of the Lord are wonderful, sabi niya dito, therefore, my soul keep them. Now, yung word na keep, hindi po yung ibig sabihin ay obey. Hindi po obey ang tinutukoy po dito ng psalmist. The word keep is preserve or guard, ingatan. Dahil ang iyong salita, Panginoon, ay kumangha-mangha, aking iniingatan ng aking kaluluwa ang iyong mga salita. Now, that's the doctrine of preservation. Now, sa lumang tipan po, especially sa Psalm 118, ilang beses po binanggit ng psalmist ang pag-iingat ng salita ng Panginoon. Yung preservation ng salita ng Panginoon. Kasi tandaan niyo po, kung wala kang salita ng Panginoon, kung hindi mo iningatan ang salita ng Panginoon, hindi mo ito kayang sundin. Preservation is the first thing bago sundin ito. Sabi ng Panginoong Kristo nga in John 14:6, sabi niya sa kanyang mga disipulo, if you love me, keep my commandments. The word keep there is not obey. Ang keep na tinutukoy ni Jesus Christ, kung mahal mo ako, iingatan mo, pangangalagaan mo ang aking mga salita. Kasi throughout the history, ang salita po ng Panginoon ay winawasak, nasisira. Example po, yung po, alam natin, ang Old Testament po, ito po ay ibinigay ang pag-iingat ng lumang tipan sa mga Hudyo. According sa Romans chapter 3, ang mga Hudyo po ang tagapag-ingat at bahagi ng kanilang pagmamahal sa salita ng Panginoon nung umatake po yung mga Turks noong 1000 AD sa modern day Turkey, dun sa malapit sa Mediterranean, sa Turkey. Ang unang iningatan ng mga Hudyo ay hindi yung mga titulo ng kanilang lupa. Hindi yung kanilang mga birth certificate, kung meron mong birth certificate na. Hindi yung kanilang ari-arian ng kanilang dala nung sumugod yung mga kaaway nila na papatayin sila ng mga Turks. Ang una nilang iningatan ay yung mga copy ng salita ng Panginoon. That's how they love the Word of God. At dito makikita natin na yung psalmist, dahil sa kanyang pagtrato na kamangha-mangha ang salita ng Panginoon, iniingatan niya ang salita ng Panginoon. Now, sa ating panahon, paano natin ito may apply? Paano natin may ingatan ang Word of God? Tandaan niyo po, hindi po yung keep dito na tinutukoy, hindi po ito obey. Ang keep po dito ay yung pag-iingat or pag-guard. Sa ating panahon, paano natin masisigurado na maiingatan natin ang salita ng Panginoon? Pag-una, practically, is paghawak ng tamang translation. We as part ng ating pag-iingat ng salita ng Panginoon, we acknowledge na sa wikang Ingles, ang King James Bible ang inspired and preserved Word of God. So bahagi yan ng pag-iingat. Kung wala tayong preserved Word of God, hindi natin ito masusunod. So, yun ang point po dito. So, verse 129, and in verse 133, sabi dito ng psalmist, bahagi ng kanyang longing pa rin sa Word of God, the entrance or opening or disclosure of thy words give life. Yung pagpapakita, Panginoon, ng yung mga salita, yung pag-reveal, yung pag-disclose, yung opening of thy words, it giveth life. Ito yung nagbibigay ng liwanag. And not only life, it giveth understanding unto the simple. So, yung disclosure, yung pagre-reveal ng salita ng Panginoon, ito ay nagbibigay ng liwanag at hindi lamang liwanag ang binibigay nito, kundi nagbibigay ito ng kaunawaan sa mga simple. Yung word na simple po dito, it means foolish, mangmang. Now, ang tanong,
hindi po ibig sabihin ang isang tao ay nakapag-aral, meron siyang bachelor degree, meron siyang doctorate degree, ay siya'y matalino. Dahil ang sabi po ng salita ng Panginoon, twice na binanggit ng Book of Psalms, na tanging mangmang lamang ang magsasabi na walang Diyos. So, ang kamangmangan na tinutukoy po dito, ito yung kamangmangan sa kalooban ng Panginoon, sa layunin ng Panginoon, at sabi dito ng Psalmist, ang pagpapaunawa or disclosure ng salita ng Panginoon, nagbibigay ito ng liwanag. Hindi lamang liwanag, ito ay nagbibigay ng kaunawaan sa mga mangmang. Verse 131, I open my mouth. Ibig sabihin, I open wide my mouth and panted, for I long for thy commandments. Yung pong expression na open my mouth and panted, ito yung parang you breathe heavily. Yung humihinga ka ng malalim, na inaranasan nyo na ba na nasa emosyon kayo na napakataas, na naapektuhan yung inyong paghinga? Yun ang expression dito ng psalmist. Sa kanyang pagnanasa ng salita ng Panginoon, he breathed heavily, or binuksan niya ng malaki yung kanyang mga bibig, at ang sabi dito, para siyang exhausted, para siyang pagod na pagod. Bakit? Because siya ay nagnanasa, for I long for thy commandments. So, that's the longing of the psalmist sa salita ng Panginoon. Yung deep emotion niya dito, deep emotion ang naging resulta ng kanyang pagnanasa sa kautusan ng Panginoon, sa mga kautusan ng Panginoon. At yan yung verse 129 to 131, dito natin makikita kung paano ang longing ng psalmist sa salita ng Panginoon, na nagresulta ito ng kanyang pag-iingat ng salita ng Panginoon. Now, in our time, as an application, mga mananampalataya, paano yung pagnanasa natin sa Word of God? Meron ba tayong pagnanasa sa salita ng Panginoon? At kung tayo ay merong pagnanasa, nakita natin kamangha-mangha ang Word of God, meron tayong responsibility din, as we see sa pattern ng Psalm 119, na ingatan ang salita ng Panginoon. Now, in verse 132 to 136, ito po yung series of prayers na binanggit dito ng psalmist in this stanza. Una, look thou upon me. So, panalangin ng psalmist, Panginoon, tingnan mo ako, and be merciful unto me, at mahabagin ka sa akin, as thou usest to do unto those that love thy name. Katulad ng iyong ginagawa sa mga taong nagmamahal sa iyong pangalan. Panginoon, tingnan mo ko, turn thou upon me, or look thou upon me, and be merciful unto me. That's the first prayer. The second prayer in this stanza is, order my step. The word order my step in thy word, it means be firm, make my steps firm or stable. Panginoon, yung aking mga landasin, yung aking mga pamamaraan, yung aking conduct of life, yung aking way of life, gawin mo itong firm or stable na nakatayo sa salita ng Panginoon. Yan ang prayer ng psalmist. Panginoon, yung aking pamumuhay, yung aking ways, yung aking conduct, gawin mo itong matibay, nakatayo, firm, stable sa salita ng Panginoon. And let not any iniquity have dominion over me. What a prayer it is. Not only yung kanyang pamamaraan ang ay pinapanalangin niyang maging stable sa salita ng Panginoon, kundi nananalangin din siya na huwag magkaroon ng any form of sin sa kanyang buhay. Meaning, Panginoon, huwag mong hayaan na anumang kasalanan, anumang uri ng kasalanan ang mamuno sa akin, ang magkaroon ng dominion sa akin. Now, ang tanong, Christian, may possibility ba na ang kasalanan ay magkaroon ng dominion sa atin? Yes, of course. Kung ikaw halimbawa ay merong kasalanan na ikaw ang kinokontrol, pwedeng magkaroon ng dominion ang kasalanan sa atin bilang mga mananampalataya. At dito, napakaganda ng prayer ng psalmist. Panginoon, dalawang aking panalangin, yung aking pamamaraan, gawin mo siyang matibay sa salita ng Panginoon. Meaning, ang aking pamamaraan ay gawin mong naka-align, nakatindig sa mga pangako ng salita ng Panginoon. Yung aking pamumuhay ay naka-align sa iyong kalooban. At hindi lamang doon, Panginoon, huwag mong hayaan na anumang uri ng kasalanan ang mamuno sa aking buhay. What a prayer is. Verse 134,
deliver me from the oppression of man, meaning redeem me sa mga oppression, injuries ng tao. Bakit? Bakit ganun ang panalangin dito ng Psalmist in verse 134? Dahil, so will I keep thy precept. Dalawang beses binanggit in this stanza yung keeping of the word of God, yung mga mandato ng Panginoon. That's doctrine of preservation. Iniingatan ni David ang salita ng Panginoon. Panginoon, iligtas mo ako sa mga oppression ng mga kaaway ko, ng mga tao, meaning nun magkaroon ako ng freedom upang maingatan ko ang iyong mga mandato. That's the word precept means. Verse 135, make thy face to shine upon thy servants, o through the law, sa pamamagitan ng iyong salita, ang iyong muka ay magliwanag sa akin. At hindi lamang doon, and teach me thy statutes. Turo mo sa akin ang iyong mga ordinances. Yan ang mga prayer dito ng psalmist. Now, the psalmist concluded this stanza by looking kung ano ang ginagawa ng ibang tao sa salita ng Panginoon. Nakita natin yung pagnanasa ni David sa salita ng Panginoon, yung commitment niya sa pag-iingat ng salita ng Panginoon, paano siya nananalangin na yung kanyang pamamaraan ay nakatindig sa salita ng Panginoon. And David concluded this stanza by looking what other people do sa salita ng Panginoon. Verse 136, rivers of waters run down mine eyes because they keep not thy law. Yung expression po na rivers of waters run down with mine eyes, ito po yung nagpapakita ng intense sadness. Panginoon, matindi ang aking kalungkutan na yung aking luha ay hindi natatapos, hindi nauubos. Palagi akong umiiyak, ako'y malungkot. Bakit siya malungkot dito? Dahil yung ibang tao, yung mga kaaway ni David, yung ibang tao, hindi nila iniingatan ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Panginoon. At dito, in this stanza, I want you to notice na 3 times binanggit ang preservation of the Word of God. Ganun na lamang ang desire, hindi lamang ni David at ng mga Hudyo, na ingatan ang salita ng Panginoon, na pag-iingat ng salita ng Panginoon. Verse 137 hanggang 144, ito po stanza Shadi, na ito po yung nagpapakita ng matuwid na salita ng Panginoon, or God's upright judgment. Now, in verse 137, Shadi, righteous are thou, kausap pa rin dito ni David o ng psalmist ang Panginoon, righteous are thou, O Lord, and upright are thy judgment. Panginoon, ikaw ay matuwid, at dahil ikaw ay matuwid, ang iyong mga kautusan, ang iyong mga law, ang iyong mga justice, or ang iyong mga judgment ay tama o matuwid. So, Panginoon, matuwid ka, at ang iyong mga ordinansa, ang iyong mga batas, ang iyong mga judgments ay matuwid or upright. Verse 138, thy testimonies or thy witness that thou hast commanded are righteous and very faithful. So, in verse 137 and 138, makikita natin na hindi lamang ang Diyos ang matuwid, kundi ang kanyang mga salita ay matuwid. At even yung kanyang mga witnesses, yung mga testimony na inutos ng Panginoon ay matuwid at very faithful, righteous and very faithful. Now, in application, kung ang Panginoon ay matuwid, kung ang salita niya ay matuwid at tapat, sa tingin niyo mga mananampalataya, sapat ba na pagtiwalaan natin ang salita ng Panginoon? Knowing na hindi lamang ang Panginoon ang matuwid, kundi ang kanyang mga salita din ay matuwid at tapat. At hindi lamang tapat, it is very faithful. Sabi dito ng psalmist, very faithful, meaning ang salita ng Panginoon is worthy to be trusted. In application, may mga pagkakataon, Christian, ikaw ay magdidesisyon, gagawa ng isang bagay na titingnan natin kung paano mo pinagtitiwalaan ang salita ng Diyos sa isang bagay na ginagawa mo or isang desisyon mo. Kung halimbawa, kung ikaw ay merong gagawing desisyon para sa Panginoon na nakabase sa salita ng Panginoon, kaya mo ba na ibuhos ang pagtitiwala mo sa salita ng Panginoon base sa iyong desisyon sa buhay?
Now, maraming mananampalataya ang hindi kayang gawin yan kasi hindi nila alam na ang salita ng Diyos ay very faithful. It's very faithful and righteous. Pero dito, para sa psalmist, ang kautusan ng Panginoon, ang hindi lamang upright, it is righteous and very faithful. Now, verse 139, now dito, bumaling uli ng atensyon si David sa mga tao na nasa paligid niya. And specifically, yung kanyang mga kaaway. Sabi dito ni David, my zeal or my jealousy or my envy consume me or cut me off. Bakit? Bakit ganun? Bakit yung kanyang zeal ay kinonsume siya or dinestroy siya? Because my enemies have forgotten thy word. Panginoon, yung aking inggit, yung aking jealousy, yung aking zeal, ay winasak ako. My zeal had consumed me. Bakit ganon? Ganon ang reaction ni David. Kasi yung mga kaaway ni David, kinalimutan nila ang salita ng Panginoon. So ito ay connected sa verse 136 kung paano yung kalungkutan ang naranasan ni David dahil may mga tao na hindi nag-ingat ng salita ng Panginoon. At dito in verse 139, ang kanyang jealousy, ang kanyang envy ay binasak siya. That's an expression of intense emotion. Bakit? Dahil yung kanyang mga kaaway ay pinalimutan ang salita ng Panginoon. Now in verse 140, kung ganun ang ginagawa ng mga tao sa salita ng Panginoon, kinakalimutan, hindi iniingatan, ano ngayon ang pagtrato ni David sa salita ng Panginoon? That's verse 140. Thy word is very pure, meaning it is tried and refined. It is very pure. Therefore, thy servant loveth it. Aking minamahal ang iyong salita. Yes, yung mga tao, yung aking mga kaaway, hindi iniingatan ang salita ng Panginoon. Kinakalimutan ang salita ng Panginoon. Hayaan natin silang gawin yon. Pero para sa akin, according kay David, ang iyong salita ay puro dahil doon, minamahal ko ito. Minamahal to ng iyong lingkod. Therefore, thy servant loveth it. Now, in verse 141, I am small, meaning I am young and despised. Hindi ako tinitingala. Ako isang bata lamang. Ako ay bagito. Pero, ito ang commitment ko. Yet do not I forget thy precept. Ako ay bata or despised, meaning hindi pinapahalagahan. Pero kahit ganun ang trato nila sa akin, kailanman hindi ko kinalimutan. Yet do not I forget thy precept. Verse 142, thy righteousness is everlasting righteousness. Ibig sabihin, ang iyong katuwiran, Panginoon, kailanman hindi nagbabago. It is an everlasting righteousness. Now analogy, sa verse 137, makikita natin na righteous ang Panginoon. At dito binanggit ni David in verse 142, na ang Panginoon ang katuwiran ng Panginoon ay isang everlasting righteousness na walang hanggan. Now ang tanong, kung ang katuwiran ng Panginoon ay hindi nagbabago, pero ang tao po ay nagbabago, o opinyon ng tao ay nagbabago, alin sa dalawa ang dapat nating pagtiwalaan? Tandaan niyo po, ang Panginoon, ang kanyang katuwiran, ang kanyang salita, it is an everlasting righteousness. Meaning, hindi magbabago. Ang langit at lupa ay lilipas, pero ang salita ng Panginoon ay hindi lilipas. Now, pero, in contrast, ang opinion po ng tao, pwede po siyang magbago. Ang tao ay pwedeng magbago. Ang kagustuhan ng tao, ang prinsipyo ng mundo, ay pwedeng magbago. Now, ang tanong, bilang mga mananampalataya, ano ang mas sapat na pagtiwalaan? Yung bang opinyon ng tao na pwedeng magbago o ang salita ng Panginoon na hindi kailanman nagbabago? Of course, we know the answer for that. In verse 142b, hindi lamang
ang katuwiran ng Panginoon ay everlasting righteousness, ang batas ng Panginoon, and thy law is the truth, meaning it is founded in truth. What a high esteem, paano tinataas ni David ang salita ng Panginoon? Thy law is the truth, meaning ito'y nakatindig, ito ang katotohanan, ito ay nakatindig sa katotohanan, ito ang katotohanan. Verse 143, trouble and anguish have taken hold on me, meaning merong adversary, merong distress, akong nararanasan, yet thy commandments are my delight. Hindi lamang mahal ni David yung salita ng Panginoon, kundi yung commandments or yung kautusan ng Panginoon, ang kanyang delight, enjoyment, and pleasure. Now, ang tanong, Christian, saan ang iyong enjoyment? Saan ang iyong pleasure? Saan ang iyong pagmamahal? Ito ba ay nasa salita ng Panginoon? Hindi ibig sabihin na ang isang tao ay laging nasa church, ay nasa salita ng Diyos, ang kanyang enjoyment. Pero bilang mga mananampalataya, we need to be challenged by David. Na kung every time na in application, every time na meron chance na buksan ang Word of God, pag-aralan ng salita ng Panginoon, ikaw at ako ay dapat magkaroon ng gantong klaseng pagmamahal, enjoyment and pleasure, katulad ni David sa salita ng Panginoon. Tandaan niyo po, ang salita ng Panginoon, hindi po ito boring. Never, hindi po ito boring. Yes, may mga tao na may talent sila na yung hindi boring na Word of God ay kaya nilang gawing boring. Pero tandaan niyo po, ang salita ng Panginoon po, hindi po ito boring. Especially kung ikaw ay makikita mo ang kalooban ng Panginoon first hand, habang ikaw ay nasa iyong bahay, inaaral ang salita ng Panginoon, at nakikita mo ang kalooban ng Panginoon para sa iyo through the Word of God. And I tell you, pag dumating ka, Kristiyano, sa ganang punto ng pag-aaral mo ng salita ng Panginoon, pwede mong sabihin na the commandments of the Lord are my delights. At ang problema kung bakit may mga mananampalatayang walang delights sa Word of God, kasi hindi nila inaaral, binabasa ang salita ng Panginoon. That's the problem of our time. And lastly, in verse 144, thy righteousness of thy testimonies is everlasting. So inulit-ulit ni David yung binanggit niya in verse 142 na yung katuwiran ng Panginoon, not only yung katuwiran ng Panginoon, kundi katuwiran ng kanyang mga testimonies o nung kanyang salita is everlasting. And because of that, ito ang prayer ng psalmist. Kung ang katuwiran ng salita ng Panginoon ay hindi magbabago, walang hanggan, it is everlasting. This is his prayer. Give me understanding. Panginoon, ang iyong salita ay kailanman, ang katuwiran ng iyong salita ay walang hanggan. Because of that, bigyan mo ako ng kaunawaan ng iyong salita. What a prayer it is. Na habang nakikita mo, Kristiyano, na ang salita ng Panginoon ay pang walang hanggan, ang katuwiran nito ay hindi nagbabago. Ang mga katotohanan po ng salita ng Panginoon, ito po ay applicable nung panahon po ni David at hanggang ngayon, ito po ay applicable hanggang sa ating panahon. Hindi po ang culture, may isa pong problema sa paghawak ng salita ng Panginoon. May mga pagkakataon na dinidefine natin ang Word of God based sa culture pero tandaan niyo po, ang culture ng bawat tao, ng bawat civilization, ay dapat nasa ilalim po ng salita ng Panginoon. Ang Word of God ay nananatiling mataas kaysa sa tradisyon ng tao, sa kultura ng tao, at sa batas ng tao. At kung ang makikita lamang natin, mga Kristiyano, ang katuwiran ng salita ng Panginoon ay walang hanggan. Ito yung magtutulak sa atin na Panginoon, ipanalangin natin, magtutulak sa atin na magkaroon din ng desire katulad ng ginawa ni David na panalangin niya na Panginoon, give me understanding of your law. Now, ang tanong, Christian, bakit, before we apply it, bakit ganun ang kanyang panalangin? Yung huling bahagi ng verse 144, give me understanding. Why, David? Bakit ganyan ang panalangin mo? And I shall live, so that I shall continually live. I continually live. Now, in application, Christian, paano mo tinatrato ang salita ng Panginoon?
Now, ilang beses hinighlight at itinaas ni David ang salita ng Panginoon. Itinaas niya to in the previous verses ng Psalm 119 na kinumpara niya to sa honey, meaning honey na nagbibigay ng pleasure, pero ang salita ng Panginoon is greater than the honey. Kinumpara to ni David sa purong ginto, na hindi mo may kukumpara ang Word of God sa purong ginto. Mas higit kong dinidesire ang salita ng Panginoon kaysa sa pure gold. At dito, not only those things, binanggit dito ni David na mahal niya ang salita ng Panginoon, na ang katuwiran ng salita ng Panginoon ay pangwalang hanggan, na ang salita ng Panginoon ay kinakalimutan ng ibang tao, pero para sa Kanya, hindi niya ito kinakalimutan. At ang salita ng Panginoon ang kanyang delight or enjoyment. Now, tanong, Christian, bakit ganun si David at bakit hindi tayo ganun? Bakit ganun ang pagtrato ni David? By the way, yung panahon po ni David, 5 books of the Bible lamang ang meron siya. Genesis hanggang Deuteronomy. Pero bakit ganun ang pagtrato ni David sa kanyang sa salita ng Panginoon? And in our time, bakit tayo mga Christian, para sa atin parang boring ang Word of God? Bakit pagpupunta ng church at preaching na ng Word of God, it is boring? That's a question na kailangan nating sagutin. Kasi tandaan niyo po, kung halimbawa, hindi po magbabago na ang salita ng Panginoon, ang kantuwiran ng salita ng Panginoon is everlasting. Hindi po ito magbabago. Hindi magbabago ng Word of God ay wonderful or marvelous. Kahit ito sabihin ko na ay parang walang kwenta, boring, hindi magbabago ang standing ng salita ng Panginoon. Now, in application, Christian, kailangan natin, ikaw at ako, ay magkaroon ng ganitong desire. Ang tanong, meron ka bang ganitong desire? Meron ka bang desire na aralin ang Word of God? Now, tandaan niyo po, bawat isa po sa atin ay nire-require based sa 2 Timothy 2:15 na aralin natin ang salita ng Panginoon. Right now po, hindi niyo po inaaral ang salita ng Panginoon. Currently, you are listening to the Word of God. Iba po ang listening, reading, meditating, and then lastly, iba po ang studying. Ang studying po ng Word of God, ito yung po dadating ko sa punto na aaralin mo by yourself ang Word of God. Meron kang oras na nilaan, meron kang panahon na nilaan, meron kang effort na nilaan upang ikaw mismo ang mag-aaral ng Word of God. And I tell you, Christian, habang inaaral mo ang Word of God at nakikita mo yung meaning ng Word of God, nakikita mo kung paano ito applicable sa buhay mo, paano ito tinatama ang pamamaraan mo, you would say as well that the law of God is delightful. It's delightful. Thy commandments are my delight. Pero kung ikaw, Christian, ay walang pag-aaral, pagka may church, wala kang interest makinig, pagka morning ng bawat araw ng buhay mo, hindi mo binabasa ng Word of God, and hindi mo din inaaral ang salita ng Panginoon, you would not say what the psalmist said, that thy commandments are my delight. That's a challenge. Na nakamamangha ang Word of God na tunay na buhay, tunay na matuwid, tunay na kamangha-mangha. This is the most delightful thing sa mundong ito. Delightful thing sa mundong ito. What a Word of God na binigay sa atin ng Panginoon. And that's what we see in these 2 stanza. Now, tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa inyong pong salita. Salamat Ama sa pagpapakita sa amin kung paano po si David ng psalmist ay itinataas ang inyong pong salita. At salamat sa pagpapakita po sa amin kung paano po ang kanyang longing, ang kanyang desire, ang kanyang enjoyment sa inyong pong salita. We pray na sa aming pong panahon, tulungan niyo kami sa aming panahon, sa aming personal life, sa aming personal Christian life, ay dumating kami sa punto kung saan iniibig namin, ini-enjoy namin, Ama, ang inyong pong salita. We pray na tulungan niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. So, magandang hapon po muli sa ating lahat at tayo po ay dadako na sa ating prayer.